6 na buwan. Sa loob ng 6 na buwang iyon, pinili kong manahimik sa aking wheelchair, hayaang bahagyang tumulo ang laway sa gilid ng aking bibig at magpanggap na wala akong kinikilala kahit sino. Sa mismong harapan ko pinag-uusapan ng mga anak ko ang pagbebenta ng bahay na ako mismo ang nagpatayo. Ang aking batang asawa, dinadala niya ang kanyang kalaguyo sa aking hapagkainan, sabay tatawa at sasabihing, wala ng utak ang matanda. Pinirmahan na nila ang mga papeles para ipasok ako sa isang mumurahing ampunan at paghati-hatian ng aking bilyones. Ngunit nagkamali sila ng isang malaking pagkakamali. Nakalimutan nila na bago ako, naging isang inutil na matanda ako, ang pinakatusong negosyante sa buong kamay nilaan. At ngayon, sa aking 80 kaarawan, ibibigay ko sa kanila ang regalong nararapat sa kanila, ang katotohanan at ang ganap na kahirapan. Nagsimula ang lahat eksaktong 6 na buwan na ang nakalipas. Sa araw na bumalik ako mula sa ospital, milagroso raw ang aking paggaling mula sa matinding stroke ayon sa mga doktor. Ngunit hindi iyon kailangang malaman ng aking pamilya. Habang ang pribadong ambulansya ay marahang umakyat sa palikong daan patungo sa tuktok ng Tagaytay, ang malamig na hamog ay yumayakap sa bintana na tila nagbabadya ng isang malagim na pagbabalik. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ang aking ulo na bumagsak sa isang tabi. Nais kong makita sa unang pagkakataon sa aking buhay kung sino talaga ang mga taong naninirahan sa ilalim ng aking bubong. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng malaking tarangkahan ng Villa Aurora, ang mansyon, na ipinangalan ko sa aking yumaong unang asawa, nakatayo na roon si Liza ang aking asawa na 40 taon ang bata sa akin. Ang kanyang postura ay perpekto, ang kanyang mamahaling damit ay hindi nalukot, ngunit wala akong nakitang bahid ng ginhawa o tuwa sa kanyang mukha. Tanging pagkainis. Sa tabi niya ay si Carlo, ang aking panganay na anak. Patuloy niyang tinitingnan ang kanyang Rolex na relo na para bang may mas mahalaga pa siyang pupuntahan kaysa sa salubungin ng kanyang ama na kararating lang mula sa bingit ng kamatayan. Maingat akong ibinaba ng mga paramedic sa stretcher. Pinanatili kong mabigat ang aking mga talukap, bahagyang nakabukas ang bibig, at ang mga kamay ko ay kunwaring nanginginig sa ibabaw ng aking dibdib. May malay ba siya? Tanong ni Liza sa malamig na boses, hindi man lang lumapit para hawakan ang aking kamay. Stable po ma'am, pero masyadong disoriented. Malaki po ang posibilidad na ang pinsala sa kanyang pag-iisip ay permanente na. Sagot ng paramedic, habang sinusuri ang aking vital signs. Sa eksaktong sandaling iyon, kitang-kita ko kung paanong lumuwag ang mga balikat ni Carlo. Isang halos hindi mahahalata, ngunit mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ng aking asawa. Yumuko siya malapit sa aking tainga, ngunit hindi para bumulong ng mga salita ng pagmamahal. Humarap siya sa aking anak at nagsalita sa mahinang boses sa pag-aakalang ang isip ko'y isa ng blangkong papel. Mas mabuti na ganito, bulong niya. Kung tuluyan siyang gumaling, siguradong puputulin niya ang mga credit card ko dahil sa mga gastos ko noong nakaraang buwan. Siguraduhin mo lang na mapirmahan niya ang power of attorney bago pa siya tuluyang maglaway sa sarili niya. Sagot ni Carlo na may kasamang paghamak. Ang maikling pag-uusap na yon ang siyang nagsilbing huling pako sa kabaong. Sa sandaling iyon, si Gregorio Gorio de Villa, ang hari ng real estate, ay nagpasya ng mamatay. At sa lugar niya isinilang ang isang mahina at walang muwang na matanda na matagal na nilang inaasam. Ibibigay ko sa kanila kung ano mismo ang gusto nila hanggang sa malunod sila rito. Inilagak nila ako sa isang silid sa ibabang palapag. Mas ligtas daw para sa akin. Kahit alam kong para lang iyon, hindi na nila ako makitang paakyat baba sa hagdanan. Sa hapon ding iyon pinaalis ni Liza ang mga private nurse. Sinabi niyang siya na mismo ang mag-aalaga sa akin. Isa itong kasinungalingan. Ang totoo, ayaw niya ng mga saksi. Ang unang pagsubok ay dumating sa oras ng hapunan. Inilagay nila ako sa aking wheelchair sa mismong kabisera ng mahabang mesa
ang lugar na buong pagmamalaki kong inupuan sa loob ng 50 taon. Si Consuelo ang aming kasambahay na matagal nang naninilbihan sa pamilya ang nagdala ng pagkain. Ang kanyang mga mata ay namumula, halatang galing sa pag-iyak. Sinubukan niyang maglagay ng mamahaling linen na serbilyeta sa aking kandungan, ngunit mabilis itong inagaw ni Liza. Huwag na yan, Consuelo. Itong plastic na bib na lang. Dudumihan niya lang yan na parang sanggol. Sabi ng aking asawa na may halong pandidiri. Sumunod si Consuelo na kayuko. Pagkatapos ay inihain niya ang hapunan. Para kay Liza at Carlo, isang makatas na steak at isang kopita ng pinakamahal kong red wine mula sa aking personal na koleksyon. Para sa akin isang malalim na mangkok na may lamang kulay abo at malapot na likido. Purong gulay na walang lasa, walang kahit katiting na asin. Humiwa si Liza ng isang piraso ng karne. Dahan-dahan itong namnginuya habang nakatingin ng diretso sa aking mga mata at ngumiti. Halika Goryo, kumain ka na. Aniya sabay tulak ng isang kutsarang metal sa aking mga ngipin ng may hindi kinakailangang lakas. Iyan na lang ang kaya ng matanda mong sikmura ngayon. Napakasama ng lasa ngunit nilunok ko ito. Sinadya kong hayaang may tumulong kaunting pure mula sa gilid ng aking labi. Napangiwi si Liza sa pagkasuklam at marahas na pinunasan ng aking mukha halos isang palang serbilyeta. Nakakaawa ka. Bulong niya sabay lagok ng aking alak. Isipin mo lahat ng tao sa syudad na ito. Takot sa'yo dati. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Isa ka na lang muebles dito sa bahay at ang mga lumang muebles ibinebenta o itinatapon. Hindi ako kumurap. Ang puso ko ay dumadagundong sa aking dibdib na parang isang bulkang sasabog, ngunit ang aking mga kamay ay nanatiling walang kibo sa aking mga tuhod. Kailangan kong magtimpi. Kung magpapakita ako ng kahit isang kislap ng kalinawan ngayon, mawawala ang aking lamang. Nang gabing iyon ang katahimikan ng mansyon ay binasag ng isang tawag sa telepono. 2:00 na ng madaling araw. Akala ni Liza ay mahimbing akong natutulog dahil sa pampakalmang ipinainom niya sa akin. Ngunit ang tableta ay idinura ko sa paso ng halaman sa tabi ng aking kama sa sandaling tumalikod siya. Narinig ko ang lagutok ng kanyang mga takong sa pasilyo patungo sa aking pribadong opisina. Maingat akong bumangon mula sa kama. Ang aking mga kalamnan ay naninigas pa, ngunit ang aking determinasyon ay mas matibay pa sa bakal. Gumapang ako patungo sa bahagyang nakabukas na pinto ng opisina at itinuon ang aking pandinig. Dennis, kailangan mong bilisan ang mga papeles, sabi ni Liza sa telepono. Ang kanyang boses ay apurado puno ng pananabik. Tulala na talaga ang matanda. Hindi na niya tayo kilala. Isa na siyang gulay. Oo, nakausap ko na si Carlo. Sang-ayon siya. Gusto nating maideklara siyang mentally incapacitated sa susunod na linggo. Huminto siya nakikinig sa sagot mula sa kabilang linya. Pagkatapos ay humalakhak siya isang tawa na nagpatindig ng balahibo sa aking batok. Huwag kang mag-alala tungkol sa dati niyang testamento. Kapag nakuha na natin ang deklarasyon ako na ang kanyang magiging legal guardian, magkakaroon ako ng ganap na kontrol sa lahat ng accounts, mga ari-arian at mga investment. Mabebenta na natin ang beach house sa Batangas at ang building sa Makati bago matapos ang taon. Oo, mahal ko. Magiging atin na ang lahat. Si Dennis, ang abogado ng pamilya, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking mga sikreto sa negosyo sa loob ng 1 dekada. Kasabwat din siya. Hindi lang ito isang asawang walang utang na loob at isang sakim na anak. Isa itong propesyonal na sabuatan para buwagin ang aking legasiya habang ako'y humihinga pa. Bumalik ako sa kama nanginginig sa matinding galit, hindi sa lamig. Kailangan ko ng kakampi. Hindi ko ito kayang gawin mag-isa. Ngunit sino ang mapagkakatiwalaan sa isang bahay na puno ng mga ahas habang nakahiga sa dilim pinakinggan ko ang pagpatak ng ulan sa labas. Ang bawat patak ay tila isang martilyo na pumupukpok sa aking dibdib. Ang kanilang plano ay malinaw na burahin ako, gawin akong isang multo sa sarili kong buhay at pagkatapos ay itapon na parang basura.
Ngunit ang apoy sa loob ko ay hindi pa namamatay. Sa katunayan ang kanilang kataksilan ang siyang nagsilbing gasolina para lalo itong lumaki. Hindi pa tapos ang laban. Sa katotohanan ngayon pa lang ito nagsisimula. At sa dula-dulaang ito, ako ang direktor. Ako ang magdidikta kung kailan babagsak ang huling telon. Kailangan kong panatilihing malakas ang aking mga binti. Ito ang mantra na paulit-ulit kong sinasabi sa aking isipan habang nakahiga sa kama, pinakikiramdaman ang bawat tunog sa kabahayan. Kapag ang malalalim na hilik ni Liza mula sa master's bedroom ay naging regular na at ang buong Villa Aurora ay nababalot na sa katahimikan ng gabi, doon pa lang ako nagsisimulang kumilos. 3:00 ng madaling araw. Dahan-dahan at nang walang anumang ingay, iniangat ko ang aking sarili mula sa pagkakahiga. Ang bawat galaw ay isang pakikibaka laban sa paninigas ng mga kalamnan na hindi nagagamit sa buong araw. Ngunit sa ilalim ng pananakit, naroon ang determinasyon na parang nagbabagang asero. Sa tulong ng kaunting langis ng oliba na palihim na dinala sa akin ni Consuelo, ang mga gulong ng aking wheelchair ay hindi lumilikha ng anumang tunog. Ngunit ngayong gabi, hindi ko yon gagamitin. Kailangan kong tumayo. Kailangan kong maglakad. Gamit ang gilid ng kama, bilang suporta, itinulak ko ang aking sarili pataas. Ang aking mga binti ay nanginginig protesta sa biglaang paggamit. Isang impit na ungol ang kumawala sa aking lalamunan, ngunit agad ko itong sinupil. Pawis ang namuo sa aking noo habang maingat akong naglakad, paikot sa madilim na silid na parang isang leon. Sa loob ng hawla, pabalik-balik bawat hakbang ay isang maliit na tagumpay laban sa kanilang inaasahan. Nakatayo ako sa gitna ng silid, iniinat ang aking mga braso nang ang pinto ay biglang bumukas. Si Consuelo may dalang isang tray na may lamang baso ng tubig at gamot. Sa pagkabigla nang makita akong nakatayo matuwid at malakas, nabitawan niya ang hawak na tray. Isang malakas na lagabog ang umalingaw-ngaw ng bumagsak ang baso sa sahig na gawa sa matigas na kahoy at ang mga bubog nito ay kumalat na parang mga bituin sa dilim. Don Gregorio. Diusal niya sa isang pigil na bulong, ang dalawang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Nakatayo po kayo. Isang himala. Mabilis akong lumingon sa kanya. Ang aking mga galaw ay hindi na mabagal at hirap, kundi mabilis at tiyak. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, ngunit sa ilalim niyon, nakita ko rin ang isang bagay na mas mahalaga, ang katapatan. 30 taon na siyang nagsisilbi sa akin. Inalagaan niya ang aking unang asawa, si Aurora, hanggang sa huling hininga nito. Siya ang nagpupunas ng aking mga luha kapag walang ibang nakakakita. Mabilis akong lumapit sa kanya, ang aking mga yabag ay matatag at walang bakas ng kahinaang ipinapakita ko sa umaga. Hinawakan ko siya sa magkabilang balikat at tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Makinig kang mabuti, Consuelo. Sabi ko, gamit ang aking tunay na boses, malalim, makapangyarihan at puno ng awtoridad. Ang boses na ginagamit ko para isara ang mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi ito himala. Isa itong digmaan at kailangan kong malaman kung saang panig ka. Nanginginig si Consuelo. Ang tingin niya ay nagsasalitan sa aking malinaw na mga mata at sa nakasaradong pinto. Senyor, sinasabi po nila, mga masasamang bagay tungkol sa inyo. Si Senyora Liza, si Sir Carlo, may masama po silang binabalak. Utal niya habang mga luha ang namumuo sa kanyang mga mata. Alam kong lahat. Sagot ko, marahang binitawan ang kanyang mga balikat. Gusto nila akong ideklarang baliw para manakawin ang lahat ng pinaghirapan ko. Pero hindi ako papayag. Wawasakin ko sila, Consuelo, isa-isa. Pero kailangan ko ng iyong mga mata at tainga. Kailangan kong maging espiya kita sa sarili kong pamamahay. Pinunasan ni Consuelo ang kanyang mga luha gamit ang dulo ng kanyang duster. Ang kanyang ekspresyon
ay nagbago. Ang takot ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay naging nag-aalab na galit. Binaboy po nila ang alaala ni Senyora Aurora. Sabi ni Consuelo sa tinig na puno ng kinikimkim na puot. Ang babaeng yan ipinagbawal niya ang asin sa pagkain ninyo. Pero kung kumain siya ng mamahaling pagkain, akala mo wala nang bukas? Si Sir Carlo dinala niya rito ang mga kaibigan niyang sugarol noong isang araw at pinagtawanan kayo. Sabihin niyo lang po kung ano ang kailangan kong gawin, Don Gregorio. Hanggang sa kamatayan para kay Senyora Aurora at para sa inyo. Ngumiti ako sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan. Isang tunay at matalas na ngiti. Ito na ang aking unang kapanalig. Bukas. Sabi ko sa mahinang boses kapag inilabas kanila sa hardin para magpaaraw na parang isang halaman, kailangan mong kunin ang isang bagay mula sa lihim na bulsa ng aking lumang jacket sa aparador. May pera doon. Bumili ka ng isang mumurahing telepono na hindi pwedeng matrace at isang maliit na digital voice recorder. Siguraduhin mong walang sino mang makakakita sa'yo. Masusunod po, Senyor. At Consuelo. Dagdag ko bago ako bumalik sa kama at muling gampanan ng aking papel bilang isang matandang malapit ng mamatay. Mula ngayon para sa kanila, isa pa rin akong gulay, ngunit para sa iyo ako ang direktor ng dula-dulaang ito. At ang huling yugto ay magiging hindi nila malilimutan. Tumango si Consuelo. Mabilis niyang pinulot ang mga bubog at pinunasan ang natapong tubig. Bago siya lumabas, lumingon siya sa akin at sa kanyang mga mata nakita ko ang isang pangako, isang sumpaan na nabuo sa dilim pinagtibay ng katapatan at ng mga alaala ng nakaraan. Isinara niya ang pinto. Humiga ako at ipinikit ang aking mga mata. Ang unang piyesa sa chessboard ay naigalaw na. Ang unang sundalo ay na-recruit na at ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Ang pagsalakay ay nagsimula 2 araw matapos ang aming kasunduan ni Consuelo. Ang Villa Aurora na dati aking santuwaryo ng kapayapaan at respeto ay naging isang pampublikong palengke kung saan ang aking dignidad ang pinakamurang paninda. Si Dennis ang abogado at kalaguyo ng aking asawa ay hindi na nag-aabalang mag-doorbell. Pumapasok na lang siya sa pangunahing pinto na para bang siya ang may-ari, inihahagis ang kanyang mamahaling leather briefcase sa aking paboritong sopa. Ako naman ay nananatili sa aking wheelchair na kaparada sa isang sulok ng sala na parang isang lumang lampara na walang sino mang nag-aabalang buksan. Kamusta na ang gulay natin ngayon? Tanong ni Dennis habang niluluwagan ang kanyang kurbata at nagsasali ng isang baso ng whiskey mula sa aking personal na koleksyon. Ganoon pa rin tulad kahapon. Sagot ni Liza lumabas mula sa kusina. Naglalaway at nakatitig sa kawalan. Lumapit siya kay Dennis at hinalikan ito sa harap ko. Hindi ito isang simpleng halik. Isa itong pagtatanghal ng kapangyarihan at kawalang respeto. Tinitigan ako ni Dennis ng diretso sa mata habang ang kamay niya ay gumagapang sa likod ng aking asawa. Hinahamon akong mag-react. Nagngangalit ang aking mga panga, ngunit pinanatili kong blangko ang aking tingin nakapako sa isang disenyo ng Persian carpet sa sahig. Dahan-dahan dinala ko ang aking kanang kamay sa ilalim ng kumot na nakapatong sa aking mga binti. Kinapa ko ang maliit na butones ng recorder na binili ni Consuelo. Isang halos hindi marinig na tunog ng pag-click. Ang lahat ay nakarecord na. Bawat insulto, bawat pangungutya, bawat patunay ng kanilang garapal na pangaaliw. Ngunit si Dennis ay simula pa lamang. Pagsapit ng hapon, ang tunog ng nagmamadaling takong ay nag-anunsyo sa pagdating ni Bea, ang aking bunsong anak. Hindi siya naparito para kamustahin ako. Hindi niya man lang ako binati. Dumaan lang siya. Sa aking tabi nag-iwan ng isang amoy ng mamahaling pabango at tumakbo paakyat sa hagdanan patungo sa master's bedroom, ang silid na dati kong pinagsaluhan ng kanyang yumaong ina. Ilang minuto ang lumipas, bumaba siyang may dalang isang kahon na gawa sa kahoy. Agad ko itong nakilala.
Iyon ang alahasan ng aking unang asawa, si Aurora. Umupo si Bea sa sopa ilang metro lang mula sa akin at buong kasabikan niyang binuksan ang kahon. Kumislap ang kanyang mga mata nang ilabas niya ang pares ng hikaw na diamante ang huling regalo ko kay Aurora sa aming huling anibersaryo bago siya pumanaw. Talagang may taste si Mama. Sayang at namatay siya bago niya na-enjoy lahat ng ito, sabi ni Bea habang isinusukat ang hikaw sa harap ng salamin sa dingding. Tingnan mo ito, Liza. Perfect para sa charity ball sa Sabado. Kunin mo na, sagot ni Liza mula sa kusina, hindi man lang sumilip. Wala namang kamalay-malay ang papa mo na nandyan yan. Para sa kanya mga kumikinang na bato lang yan. Lumapit si Bea sa akin yumuko hanggang sa ilang pulgada na lang ang layo ng kanyang mukha sa akin. Salamat pa. Bulong niya na may kasamang makamandag ng ngiti. Tutal hindi mo na kailangan magpa-impress kahit kanino. Ang kailangan mo na lang diapers. Binigyan niya ako ng isang nakakainsultong tapik sa pisngi at lumabas ng bahay dala-dala ang isang piraso ng pamana ng kanyang ina sa loob ng kanyang Hermes na bag. Naramdaman ko ang pagbuo ng isang luha ng purong galit sa aking kaliwang mata, ngunit pinilit kong huwag itong pumatak. Ang recorder ay patuloy na gumagana. Pagnanakaw ng ari-arian ng pamilya, isa na namang ebidensya para sa aking kaso. Ang araw ng pagpapahirap ay hindi pa natapos doon. Pagsapit ng gabi dumating si Carlo. Ang aking panganay na anak ay amoy alak at murang sigarilyo. Namumula ang kanyang mga mata at pinagpapawisan siya ng malamig. Ang mga utang niya sa sugal ay unti-unti na siyang nilalamon at ako ang kanyang personal na bangko. Kailangan ko ng pera, Liza. Bubugbugin ako ng mga pinagkakautangan ko kapag hindi ako nakabayad ng kalahating milyon bago mag-umaga. Sabi ni Carlo, hindi mapakali sa kanyang paglakad-lakad. Wala akong cash, Carlo. Nilak ng papa mo ang mga malalaking account bago siya na-stroke, sagot ni Liza. Ang access lang natin ay yung sa household expenses. Huminto si Carlo at tumingin sa akin. Isang madilim na ideya ang namuo sa kanyang desperadong mukha. Ang personal checkbook niya. Yung nasa desk niya, laging may emergency funds yung account na yon. Tumakbo siya sa aking opisina at bumalik dala ang aking checkbook. Pumila siya ng isang tseke, isinulat ang halagang 500,000 gamit ang nanginginig na kamay at lumapit sa akin. Ipinatong niya ang isang ballpen sa aking kamay. Sige na, papirmahan mo. Kahit isang gulugulong linya lang. Utos niya sabay hawak sa aking pulso at pilit na idiniin ito sa papel. Hinayaan kong manatiling patay ang aking kamay kasing bigat ng tingga. Ang ballpen ay dumulas at nahulog sa sahig. Punyeta! Sigaw ni Carlos sabay suntok sa braso ng aking wheelchair. Wala talagang silbi. Pekein mo na lang, tanga. Sabi ni Dennis mula sa sopa, hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang cellphone. Sino ang makakahalata? Alam ng bangko na may sakit siya. Kung gumewang man ang pirma, iisipin nilang dahil lang yan sa stroke. Pinulot ni Carlo ang ballpen, tiningnan ako ng may sukdulan na paghamak. Inilagay ang tseke sa center table at pinirmahan ang pangalan ko. Pamimeke ng dokumento. Panloloko sa bangko. Sa harap ng mga saksi. Ayan, sabi ni Carlo sabay bulsa ng tseke. Problema na lutas na. Nang gabing iyon nang sa wakas, ay dinala na nila ako sa aking silid. At tumahimik na ang bahay, hinintay ko ang pagdating ni Consuelo. Pumasok siya sa aking kwarto na may dalang tubig bilang dahilan at nilak ang pinto. Umupo ako sa gilid ng kama. Kinuha ko ang disposable na telepono mula sa ilalim ng kutsyon at tinawagan ang numerong matagal ko nang kinabisado. Ito ang numero ng nag-iisang tao sa syudad na kasinsuklam sa korupsyon tulad ko, ang aking dating abogado at kalaban sa chess, si Attorney Mariano. 3 beses nagring ang telepono. Hello? Sagot ng isang inaantok na boses. Mariano, huwag mong ibababa. Sabi ko sa isang matatag at malinaw na boses. Ako to, Gorio de Villa. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya.
Goryo ang sabi sa balita na wala ka na raw sa sarili mo. Isa ka na raw gulay. Ang balita ay nagsisinungaling. Ang pamilya ko rin. Kailangan kitang makita, pero dapat lihim. Pumasok ka sa service door bukas 3:00 ng madaling araw. Pagbubuksan ka ni Consuelo. Anong nangyayari, Goryo? Ninakawan nila ako, Mariano. Pinipira-piraso nila ako. Pero nagkamali sila. Iniwan nilang buo ang aking mga mata at tainga. Dalhin mo ang iyong selyo at isang video camera. Maghahanda tayo ng isang legal na kontra-atake na yayanig sa buong syudad na ito. Ibinaba ko ang telepono. Tumingin ako kay Consuelo na nagbabantay sa pinto. May hawak siyang isang maliit na pouch. Sa loob nito ay ang recorder, isang maliit na aparato na naglalaman ng mga kasalanang magiging sanhi ng kanilang pagbagsak. Ngunit alam kong hindi ito sapat. Kailangan ko ng isang general para sa aking hukbo. At sa pagsikat ng araw bukas, magsisimula na kaming magplano ng tunay na opensiba. Ang pagdalaw ni Dr. Angelica Reyes ay naging regular na bahagi ng aking bagong buhay, isang lingguhang ritual na nagdadala ng panibagong uri ng panganib sa aking pinaplanong paghihiganti. Siya ay bata matalino at may mga matang tila kayang tumagos sa anumang pagkukunwari. Bawat pagbisita niya ay isang mahigpit na pagsubok sa aking kakayahang magpanggap. Isang Martes ng umaga dumating siya, dala ang kanyang medical kit at isang professional ngunit mausisang ngiti. Habang sinusuri niya ang aking mga reflexes, gamit ang isang maliit na martilyo, sinadya kong hayaang manatiling malambot ang aking mga binti. Ngunit nang hindi niya sinasadyang mabitawan ang isang instrumentong metal at bumagsak ito, nang malakas sa sahig ang aking katawan, ay nag-react bago pa man ito mapigilan ng aking isip. Isang bahagyang pag-igting ng aking mga kalamnan, isang halos hindi mapansing pagkurap ng aking mga mata. Nahuli niya iyon. Nakita ko ang isang kislap ng pagdududa sa kanyang mga mata bago niya ito mabilis na itinago sa likod ng isang ngiti. "Maganda ang response ninyo ngayon, Don Gregorio," sabi niya sa isang kalmadong boses habang nagsusulat sa kanyang notepad. Mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Si Liza na laging nakabantay na parang isang buwitre sa tuwing naroon ang doktora ay agad na sumingit. Ganyan lang talaga siya, doktora. Minsan parang may kaunting kislap pero maya-maya lang wala na ulit. Isang blangkong pader na naman. Hindi sumagot si Dr. Reyes, ngunit ang kanyang tingin ay nanatili sa akin ng mas matagal kaysa sa karaniwan. Naramdaman ko ang isang malamig na kaba. Siya ang isang variable sa aking plano na hindi ko kontrolado. Isang matalinong manlalaro na maaaring makasira sa buong dula. Kinabukasan napatunayan ang aking pangamba. Narinig ko mula sa aking silid ang usapan ni Liza at ni Dennis sa sala. Hindi ako mapanatag sa doktorang yan. Sabi ni Liza, ang boses ay may bahid ng pagkainis. Masyado siyang matanong, masyadong mapansin. Baka makahalata siya na hindi naman talaga ganun kalala ang sitwasyon ng matanda. Kung gayon, sagot ni Dennis sa kanyang aroganteng tono, kailangan nating siguraduhin na ang kanyang susunod na medical report ay pabor sa atin. Ako na ang bahala. Kinahaponan, nagpanggap akong natutulog sa aking wheelchair sa may hardin nang dumating si Dennis. May dala siyang isang mamahaling paper bag. Pinuntahan niya si Liza sa may poolside, gamit ang isang maliit na salamin na itinago sa akin ni Consuelo. Sa ilalim ng aking unan pinanood ko sila. Inilabas ni Dennis mula sa paper bag ang isang kahon ng isang napakamahal na brand ng relo. Ibigay mo yan kay Dr. Reyes bilang pasasalamat sa kanyang serbisyo. Utos ni Dennis. At sabihin mo may bonus pa yan kapag naging pinal na ang kanyang medical opinion na si Goryo ay permanently incapacitated. Kailangan natin ng dokumentong yon para sa korte. Nagtagumpay si Consuelo na marinig ang naging tugon ni Dr. Reyes nang tumawag si Liza. Salamat po sa regalo, senyora, pero labag po sa aming etika na tumanggap ng ganito. Ang aking magiging hatol ay base lamang sa siyensya at sa aking obserbasyon. Isang matapang na babae. Ngunit ang kanyang pagtanggi ay lalo lamang nagpatindi
sa determinasyon ni Liza. Kung hindi nila makukuha ang gusto nila sa legal na paraan, gagamit sila ng ibang armas. At ang armas na yon ay ang opinyon ng publiko. Doon pumasok sa eksena si Adrian Cruz. Isa siyang kilalang journalist, sikat sa kanyang mga expose tungkol sa mga mayayaman at makapangyarihan. Naka-schedule silang magkita sa isang mamahaling restaurant. Si Consuelo, na nagunwaring may bibilhin sa bayan, ay sumunod at umupo sa kabilang mesa. Mula sa recorder na nakatago sa kanyang bag, narinig ko ang buong pag-uusap. Ginoong Cruz, salamat sa pagpapaunlak mo. Panimula ni Liza ang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. Ang rason kung bakit kami lumapit sa iyo ay dahil gusto naming ibahagi ang aming pinagdadaanan. Ang aking asawa, si Gregorio de Villa, isang haligi ng komunidad, ay unti-unti nang nawawala sa amin. Inilahad niya ang isang napakagandang kwento, isang mapagmahal na asawa at mga anak na buong pusong nag-aalaga sa isang amang may sakit. Isang pamilyang nagdurusa sa katahimikan. Ang gusto lang namin ay ang pinakamabuti para sa kanya. Dagdag ni Dennis na para bang siya ay isang tunay na miyembro ng pamilya. Plano naming ilipat siya sa isang espesyal na pasilidad kung saan matatanggap niya ang pinakamahusay na pangangalaga. Ngunit may mga taong mapanghusga. Baka isipin nilang tinatalikuran namin siya. Ang iyong artikulo ang magbibigay linaw sa lahat. Naiintindihan ko, sabi ni Adrian Cruz, ang kanyang boses ay nagpapakita ng simpatya. Isang trahedya ng isang dakilang tao. Gagawin ko ang lahat para maipakita sa publiko ang inyong dedikasyon at pagmamahal. Nang gabing iyon, habang pinakikinggan ko ang recording, napagtanto ko ang kanilang tusong plano. Hindi lang nila ako gustong ikulong sa isang ampunan. Gusto nilang gawin iyon habang sila ay mukhang mga bayani sa mata ng lahat. Gusto nilang makuha ang simpatya ng publiko para walang sino man ang magtaka kapag bigla na lang akong nawala. Isang bagong banta ang lumitaw, ngunit kasabay nito isang bagong oportunidad. Hindi nila alam na ang bawat salitang binitawan nila kay Adrian Cruz ay isa na namang ebidensya. At ang mamahaling relo na tinanggihan ni Dr. Reyes, ipinakuha ko ito kay Consuelo mula sa basurahan kung saan ito itinapon ni Liza sa galit. Attempted bribery. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga anino ng gabi ay humahaba na parang mga galamay na gustong umabot sa akin. Pero hindi ako natatakot dahil sa bawat anino na kanilang nililikha, mas lalong tumitingkad ang liwanag ng katotohanang malapit ng sumabog. At kapag nangyari iyon, walang anino na makapagtatago sa kanila. Isang Martes ng hapon, habang ang ulan ay marahang bumubuhos sa labas, ipinatawag ni Liza ang isang emergency family meeting. Ang tono sa kanyang boses ay nagpapahiwatig na isang mahalagang desisyon ang malapit ng gawin. Dumating sina Carlo at Bea, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pinaghalong pagkainip at kasabikan sa kung anumang perang mapag-uusapan. At si Dennis gaya ng dati ay naupo sa silyang katapat ng akin na para bang siya ang tunay na pinuno ng pamilya. Ako ay nasa aking karaniwang sulok, uloy na kayukutingin, ay nawawala nagpapanggap na hindi ko naiintindihan na ang pinag-uusapan nila ay kung paano ako itatapon. Hindi na natin siya pwedeng panatilihin dito, sabi ni Liza binasag ang katahimikan. Ang kanyang boses ay matigas walang bahid ng emosyon. Masyadong magastos ang pag-aalaga sa kanya. Ang sweldo ni Consuelo ang espesyal na pagkain ng kuryente para sa heater. Lahat yan dagdag gastos. Isa pa ang presensya niya ay nagpapadilim sa buong bahay. So ano ang suggestion mo? Tanong ni Bea habang sinusuri ang kanyang bagong manicure. Hindi naman natin siya pwedeng basta nalang palayasin. Pagpipiestahan tayo ng media. Isang tusong ng ngiti ang sumilay sa labi ni Liza. May kinuha siyang isang makulay na brochure mula sa kanyang bag. Idinulas niya ito sa ibabaw ng mesa patungo sa kanyang mga stepchildren. Nakahanap na ako ng perpektong solusyon. Anya, ang pangalan nito ay El Ocaso Sereno.
ang dapit hapong payapa. Kinuha ni Carlo ang brochure at humalakak ng may pag-aalinlangan. Nagbibiro ka ba? Alam ko ang lugar na yan. Nadaanan ko minsan. Mukha yang abandonadong kulungan. Ang sabi-sabi, amoy amag daw sa loob at ang mga matatanda laging nakasedate para hindi manggulo. Eksakto, sabi ni Liza nang may malamig na katiyakan. Mura. Ang gastos ay isang maliit na bahagi lang ng ginagastos natin dito. At ang pinakamaganda, malayo. Walang bibisita sa kanya. At kung magreklamo man siya, walang makakarinig. Pananatilihin ang mga gamot na nakatikom ang bibig niya. Huminto ang pagtibok ng puso ko. Gusto nila akong ilibing ng buhay sa isang limot na butas para tuluyan na akong mabura sa mundo. Ikinuyom ko ang aking mga kamao sa ilalim ng kumot. At anong gagawin natin sa perang matitipid? Tanong ni Carlo, sumandal pasulong ang mga matay kumikinang sa interes. Dito na pumasok si Dennis, binuksan ang kanyang itim na leather briefcase sa ibabaw ng mesa. Diyan na ako papasok, anunsyo niya. Kapag naipasok na si Goryo at naideklarang incompetent, sisimulan na natin ang operasyon limpieza. Naglabas si Dennis ng isang makapal na dokumento at inilagay ito sa gitna. Mayroon na akong buyer para sa mansyon na ito, isang dayuhang investor na gusto na ang property at magbabayad ng cash. Cash? Tanong ni Bea ng lalaki ang mga mata. Buong halaga, kumpirma ni Dennis. At ang pinakamaganda gagawin natin ito under the table. Ang opisyal na kontrata, sasabihin nating ipinagbili ang bahay sa napakababang halaga para kakarampot lang ang babayaran nating buwis. Ang natitirang pera, ang malaking maleta na puno ng totoong bayad, paghahatian nating 4 sa isang offshore account. Walang idedeklara sa gobyerno. Tax evasion, yan bulong ni Carlo, kinakabahang tumingin sa pinto. Financial freedom yan, tanga, sagot ni Dennis. Itinayo ng tatay mo ang imperyong ito na sumusunod sa mga patakaran. Tingnan mo siya ngayon. Naglalaway sa isang silya. Tayo ang magiging matalino. Ibenta lahat, hatiin ang pera. At kapag namatay na ang matanda sa ampunan na, yon wala nang matitirang mamanahin o hahabulin pa. Tumango silang lahat. Ang kasunduan ay selyado na. Sila ay magsasagawa ng malawakang pandaraya sa buwis at pag-abandona sa isang tao. Mag-toast tayo para dyan, sabi ni Liza tumatayo. Punta tayo sa Terrace Manigarillo at magbukas ng champagne. Amoy gamot dito sa loob. Tumayo silang 4. Si Dennis Campantes sa kanyang plano at sa aking inaakalang pagiging inutil ay nagawa ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Iniwan niyang bukas ang kanyang briefcase sa ibabaw ng mesa, kitang-kita ang kontrata ng pandaraya at ang mga plano para sa El Ocaso Sereno. Lumabas sila sa terrace, isinara ang sliding glass door, ang kanilang mga halakhak at ang usok ng kanilang sigarilyo ay pumuno sa labas na hangin. Ito na ang aking pagkakataon. Si Consuelo, na nagpupunas ng alikabok sa pasilyo, ay nagbigay sa akin ng isang mabilis na senyas gamit ang kanyang kamay. Ngayon, naginamit ko ang lakas ng aking mga braso. Ang mga gulong ng aking wheelchair ay tahimik na umikot sa ibabaw ng makapal na carpet. Lumapit ako sa mesa, ang puso ko'y kumakabog sa aking lalamunan. Kung may isa man sa kanila na lumingon at makita akong kumikilos nang may liksi, tapos na ang aking plano at marahil pati na rin ang aking buhay. Nakarating ako sa briefcase. Ang aking mga kamay, na ilang segundo lang ang nakalipas, ay nagkukunwaring nanginginig, ay kumilos ng may katiyakan ng isang siruhano. Inilabas ko ang aking disposable na telepono mula sa lihim na taguan sa ilalim ng upuan. Itinutok ko ito sa dokumento. Private Deed of Sale. Undisclosed Cash Payment. Click. Isang malinaw na litrato. Inilipat ko ang pahina. Involuntary Admission Form El Ocaso Sereno. Inilipat ko ulit. Isang listahan ng mga bank account sa ibang bansa na nakapangalan kina Liza at Dennis. Kinuhaan ko ng litrato ang bawat iligal na sugnay, bawat pirma
na naroon na ng korap na mamimili. Bigla narinig ko ang tawa ni Liza na lumakas. Papalapit sila sa pinto. Sa bilis ng kidlat itinago ko ang telepono sa aking lihim na taguan. Itinulak ko ang mga gulong paatras, pabalik sa aking madilim na sulok. Ibinagsak ko ang aking ulo, ibinuka ko ang aking bibig at nagpakawala ng isang hibla ng laway. Bumukas ang pinto. Unang pumasok si Dennis, may hawak na kupita ng champagne. Diretso siyang naglakad, patungo sa briefcase, huminto ang aking paghinga. Kung mapansin niyang naiba ang pagkakaayos ng mga papel, patay ako. Tiningnan ni Dennis ang loob ng briefcase, ipinadaan ang isang daliri sa ibabaw ng mga dokumento, pagkatapos ay isinara ito nang may malakas na kalabog. Lahat ay nasa ayos. Sabi niya ngumingiti kay Liza. Bukas na bukas din dadalin ko ito sa ating kontak na notaryo at sisimulan na natin ang proseso. Sa loob ng 1 linggo ang matandang yan ay nasa ampunan na at tayo ay magiging milyonaryo na. Lumapit si Liza sa akin at hinaplos ang aking ulo na para akong isang asong may galis. I-enjoy mo ang huli mong linggo ng luho, Goryo, bulong niya. Malapit na, ang tanging makikita mo na lang ay isang kulay abong pader. Hindi ako susumagot, ngunit sa loob-loob ko ako'y nakangiti. Hindi nila alam na kalalabas lang nila ng pinakamalakas na ebidensya laban sa kanilang sarili. Hawak ko na ang patunay ng pandaraya. Hawak ko na ang patunay ng sabwatan. Kinagabihan nang dumating si Consuelo para patayin ang mga ilaw, iniabot ko sa kanya ang memory card mula sa telepono. Dalhin mo ito kay Attorney Mariano bukas ng umaga. Utos ko sa mahinang boses. Sabihin mong ihanda na ang demanda. Hindi lang para sa diborsyo. Kriminal. Gusto kong makita si Dennis sa likod ng rehas para sa tax fraud. At kayo po, senyor? Tanong niya may pag-aalala. Kaya niyo pa po ba ang 1 linggo? Kahit ano ay kakayanin ko, Consuelo. Sagot ko. Dahil ang kaarawan ko ay sa loob ng 5 araw. At ipinapangako ko sa iyo yon ay magiging isang pagdiriwang na hinding-hindi malilimutan ng pamilyang ito. Ang gabi ay mas madilim kaysa karaniwan at ang hangin mula sa Tagaytay ay may dalang pahiwatig ng papalapit na bagyo. Tamang-tama manaisip ko dahil isang bagyo rin ang malapit ng mamuo sa loob ng Villa Aurora. 3:00 ng madaling araw, ayon sa aming napag-usapan, maingat akong lumabas ng aking silid at nagtungo sa lumang bodega sa likod ng hardin. Doon sa gitna ng mga lumang kasangkapan at amoy ng alikabok, naghihintay si Attorney Mariano. Ang kanyang muka ay seryoso sa ilalim ng liwanag ng isang solong bumbilya. Goryo, bati niya, tinig ay mahina, ngunit matatag. Nakuha ko ang pinadala mo. Masahol pa ito sa inaakala ko. Inilatag niya sa isang mesang kahoy ang mga litratong ipinadala ko. Ang kontrata, ang admission form, ang mga offshore bank accounts. Bawat isa ay isang matibay na ebidensya. Hindi sila nag-iwan ng puwang para sa awa. Sabi ko, ang boses ko ay kasing lamig ng hangin sa labas. Kaya hindi rin natin sila bibigyan. Sa sumunod na oras, binalangkas namin ang kontra-atake. Ito ay hindi lamang isang simpleng paghihiganti. Ito ay isang demolition legal at pinansyal na idinisenyo upang gibain ang mundo nila hanggang sa pundasyon. Una, sabi ni Mariano, habang binubuklat ang isang folder ng mga dokumento na inihanda na niya ang paglipat ng mga ari-arian. Ang Villa Aurora, ibebenta natin sa isang symbolic na halaga sa isang foundation na tumutulong sa mga matatandang inabandona. Anong sa tingin mo sa Felicidad Foundation? Perpekto. Sagot ko. Ang kabalintunaan ay matamis. Pangalawa, ang iyong liquid assets. Patuloy niya. Lahat ng pera sa iyong mga personal na account, ililipat natin sa 5 magkakaibang charitable trust. Irrevocable. Kapag nailipat na, wala na silang mahahabol. At pangatlo, si Consuelo. Magtatayo tayo ng isang pension fund para sa kanya, sapat upang mabuhay siya at ang kanyang mga apo ng komportable habang buhay. At ang aking huling habilin, tanong ko, babaguhin natin. Ang bago ay mag-iiwan ng eksaktong piso para kina Liza, Carlo at Bea.
Isang paalala ng kanilang halaga sa'yo, sagot ni Mariano na may bahagyang ngiti. Lahat ay magaganap sa pamamagitan ng digital signatures at secure connections. Hindi na kailangang umalis ng bahay. Ang teknolohiyang kinamumuhian ko noon ay siya palang magiging sandata ko ngayon. Habang pauwi na si Mariano, huminto siya. Sigurado ka ba rito, Goryo, pagkatapos nito? Sa papel, isa ka ng mahirap na tao. Tumingin ako sa mansyon na kumikinang sa dilim. Ang pera, Mariano, ay isa lang kasangkapan. Ginamit ko ito para bumuo. Gagamitin ko ito ngayon para magwasak. Ang tunay na kayamanan ang kapayapaan ng isip. Yan ang hindi nila makukuha sa akin. Kinabukasan lumabas ang artikulo ni Adrian Cruz. Nasa front page ito ng lifestyle section. Ang pamagat, ang tahimik na agoniya ng mga Devilla, isang kwento ng pag-ibig at sakripisyo. Ang litrato ay kuha sa isang anggulo kung saan si Liza ay mukhang isang nag-aalalang anghel, habang ako naman ay nakaupo sa aking wheelchair, isang malungkot na anino sa likuran. Ipinagyabang ito ni Liza sa buong kabahayan, iwinawagayway ang dyaryo na parang isang tropeo. Ngunit ang kanilang pagdiriwang ay hindi nagtagal. Sa hapon, nagsimulang maglabaasan ng mga komento online. Sakripisyo, yung suot niyang damit sa litrato, mas mahal pa sa isang taon kong sweldo. Sulat ng isang netizen. Nakita ko si Carlos sa kasino noong isang linggo, tila hindi naman siya nagdurusa. Komento ng isa pa, bakit kailangang ipaalam sa buong mundo? Kung totoong pagmamahal yan, dapat pribadong puna ng isang mas matandang mambabasa. Ang plano nila ay bumaliktad. Imbes na simpatya batikos at pagdududa ang kanilang natanggap, ang kanilang pagpapakitang tao ay masyadong halata, ang kanilang luho ay masyadong nakakainsulto. Narinig ko ang sigawan mula sa sala. Kasalanan mo to, Dennis. Sigaw ni Liza sa telepono. Sabi mo magiging maganda ang epekto nito. Pinagmukha mo kaming mga sakim na ipokrita. Paano ko malalaman na ganoon pala kabobo ang mga tao sa social media? Depensa ni Dennis. Huminahon ka. Pansamantala lang yan. Ang mahalaga ay ang mga legal na dokumento, hindi ang opinyon ng mga tsismosa. Ngunit ang lamay ay nagsimula ng lumitaw. Ang kanilang alyansa na binuo sa kasakiman ay nagsisimula ng magkalamat sa ilalim ng presyon. Kinagabihan, habang hinahatid ako ni Consuelo sa aking silid, may iniabot siyang isang maliit na papel. Galing ito kay Mariano. Handa na ang lahat. Isang pindot mo na lang ang hinihintay. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa madilim na bintana. Ang mukha ng isang matanda pagod at talunan. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, ang apoy ay mas nagniningas pa kaysa dati. Bukas sisimulan ko na ang psychological warfare. Kung ang legal na opensiba ay isang bomba, ang gagawin ko bukas ay isang lason, dahan-dahan, hindi mararamdaman hanggang sa mabaliw sila sa kanilang sariling kasinungalingan. Ang kontra-atake ay may dalawang bahagi, ang pagwasak sa kanilang yaman at ang pagwasak sa kanilang katinuan. At ang huli iyon ang mas masisiyahan akong gawin. Nagsimula ang aking digmaang psikolohikal sa mga simpleng bagay. Mga maliliit na pagbabago sa kapaligiran na sapat lamang upang magtanim ng binhi ng pagdududa sa kanilang mga isipan. Isang gabi, habang sila ay mahimbing na natutulog, kinuha ko ang mga susi ng mamahaling sports car ni Dennis mula sa lalagyan nito sa may pasukan. Dahan-dahan at nang walang ingay itinago ko ito sa loob ng isang antigong florerang porselana sa kabilang dulo ng sala. Pagkatapos binuksan ko ng bahagya ang pinto sa likod na patungo sa hardin sapat lamang para pumasok ang malamig na hangin ng gabi. Kinabukasan isang maliit na impyerno ang sumalubong sa kanila. Punyeta, sigaw ni Dennis, hinahalughog ang kanyang mga bulsa at ang ibabaw ng mesa. Nasaan ang mga susi ko, malilate na ako sa meeting ko sa investor. Consuelo, bulyaw ni Liza. Bakit nakabukas ang pinto sa likod? Pumasok lahat ng alikabok. Ang lamig-lamig pa. Narinig ko ang panginginig sa boses ni Consuelo. Perpekto ang kanyang pag-arte.
Hindi ko po alam, senyora. Sinigurado ko pong nakasara lahat kagabi. Baka po luma na ang kandado. Ikaw ang luma, sagot ni Liza. Kung magpapatuloy ka sa pagiging makakalimutin mo, isasama na kita kay Goryo sa ampunan. Natagpuan ni Dennis ang kanyang mga susi sa Florera pagkatapos ng halos kalahating oras na paghahanap. Nakita ko ang pamumutla sa kanyang mukha. Tumingin siya sa paligid puno ng paranoia. Walang sino mang pumasok sa bahay. Naka-activate ang alarm system. Nagsisimula na silang pagdudahan ang kanilang sariling katinuan at iyon ay nagbigay sa akin ng isang madilim at tahimik na kasiyahan. Inulit ko ito sa iba't ibang paraan. Ang paboritong aklat ni Liza na biglang mapupunta sa kusina. Ang remote control ng TV na matatagpuan sa loob ng refika, mga maliliit na bagay na unti-unting sumisira sa kanilang pakiramdam ng kaayusan at kontrol. Ngunit ang pangyayaring tuluyang sumelyo sa aking puso laban sa anumang awa ay naganap 2 gabi bago ang aking kaarawan. Nakahiga ako sa kama, nagpapanggap na tulog ng dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang amoy ng murang whiskey ang pumasok sa silid. Si Carlo, ang aking anak. Pumasok siyang gumigewang-gewang. Umupo siya sa gilid ng aking kama at tinitigan ako ng matagal. Sa isang saglit sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatago sa bintana, nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang puso ko, bilang isang amahangal at sentimental, ay biglang kumabog. Naparito ba siya para humingi ng tawad? Nakakaramdam ba siya ng pagsisisi sa planong pagkulong sa sarili niyang ama? Muntik ko nang imulat ang aking mga mata. Muntik ko nang sirain ang aking pagpapanggap at sabihing, anak, lumayo ka sa kanila. Patatawarin kita kung tutulungan mo ako. Bumuntong hininga ng malalim si Carlo at hinawakan ng aking kamay. Ang kanyang kamay ay malamig at nanginginig. Papa, bulong niya basag ang kanyang boses. Alam kong nandyan ka pa sa loob sa isang lugar. Naghintay ako. Huminto ang aking paghinga. Kailangan ko ng tulong mo, Papa. Patuloy niya. Desperado na ako. Malaki ang utang ko. Magsasalita na sana ako. Sasabihin ko sanang ako ang magbabayad ng lahat ng utang niya kung magbabago siya. Ngunit pagkatapos ay yumuko si Carlo, ang kanyang hiningang amoy alak ay tumama sa aking tainga at ibinulong niya ang mga salitang pumatay sa anumang natitirang pagmamahal ko para sa kanya. Paano ang kombinasyon ng kahadiyero sa opisina? Alam kong may mga diamante ka doon. Sige na, pasabihin mo na sa akin. Kahit isang numero lang pa, hindi mo na naman yan kailangan. Malapit ka na ring maglakbay. Nanatili akong hindi gumagalaw na parang isang estatwang bato. Ang aking pag-asa ay naging abo sa isang iglap. Hindi ang kanyang ama ang kailangan niya. Kailangan niya ang kanyang bangkero. Inalog ni Carlo ang aking balikat puno ng pagkabigo. Sabihin mo na matandang inutil. Nang walang makuha, binitawan niya ako nang may pandidiri at tumayo. Mamatay ka na sana, Papa. Malaking pabor pa ang magagawa mo sa aming lahat. Lumabas siya ng silid at malakas na isinara ang pinto. Sa kadiliman, iminulat ko ang aking mga mata. Wala na akong naramdamang sakit o lungkot. Tanging isang ganap na kalamigan, malinaw at matalas na parang talim ng isang diamante. Ang huling hibla ng pagiging ama sa aking puso ay naputol na. Ang lalaking kalalabas lang ng silid ay hindi ko na anak. Isa na lamang siyang estranghero na may kaparehong dugo. Kinabukasan pumasok si Consuelo, dala ang aking almusal. May iniabot siyang isang maliit na piraso ng papel na nakatago sa ilalim ng serbilyeta. Galing ito kay Mariano. All set for the party. The projection system is hacked and ready for your signal. The police are notified and awaiting your call. Binasa ko ang sulat at pinunit ito sa maliliit na piraso. Tumingin ako kay Consuelo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na buwan sa liwanag ng araw, tumayo ako sa kanyang harapan, kahit isang segundo lang, para iunat ang aking likod. Bukas na ang aking ika-80 kaarawan, Consuelo.
Sabi ko na may ngiti ng isang mandaragit sa aking mga labi. Ihanda mo ang pinakamagara kong damit yung gawang Italyano. Gusto kong maging impeccable kapag pinalayas ko na sila sa aking pamamahay. Ang countdown ay tapos na. Bukas ang lahat ng maskara ay babagsak. Ang bisperas ng aking kaarawan ay ang pinakatahimik at pinakakakilakilabot na araw sa loob ng Villa Aurora. May isang kakaibang tensyon sa hangin na parang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Si Liza, Carlo at Bea ay abala sa kanilang mga sarili, pumipili ng mga damit na kikipag-usap sa caterer at sinisigurado na ang bawat detalye ng party ay perpekto para sa kanilang pagtatanghal kinabukasan. Para sa kanila, ito ang bisperas ng kanilang tagumpay. Para sa akin, ito ang bisperas ng paghuhukom. Nang gabing iyon, mas maaga kaysa karaniwan, hinatid nila ako sa aking silid. Binigyan ako ni Liza ng doble dosis ng pampatulog. Para makapagpahinga ka ng mabuti, para bukas mahal. Sabi niya ang boses ay tumutulo sa huwad na pagmamahal. Tinanggap ko ang baso, hinintay siyang tumalikod at ibinuhos ang laman nito sa paso ng halaman gaya ng dati. Hinintay kong tumahimik ang buong bahay. Nang ang orasan sa dingding ay tumunog ng hating gabi, ang simula ng aking 80 taon, sa mundo, bumangon ako. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Dumiretso ako sa aking opisina, ang lugar na iniwasan nila dahil akala nila'y naglalaman lamang ng mga alaala ng isang taong wala na sa sarili. Binuksan ko ang aking lumang laptop, ang isa na inakala nilang sira na. Isang secure encrypted video call ang nag-ugnay sa akin kay Attorney Mariano na nasa kanyang sariling opisina na papaligiran ng mga bundok ng dokumento. Handa ka na ba, Goryo? Tanong ni Mariano, ang kanyang mukha ay pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Ito na ang huling hakbang. Sa screen, ipinakita niya ang mga digital na dokumento isa-isa. Ang deed of sale para sa Villa Aurora, naglilipat ng pagmamay-ari sa Felicidad Foundation para sa halagang ₱1. Ang mga trust agreements naglilipat ng milyon-milyon sa 5 magkakaibang charity, bawat isa ay nakatuon sa isang bagay na mahalaga sa aking yumaong asawang, si Aurora Edukasyon, para sa mga bata kanlungan, para sa mga hayop pananaliksik sa medisina, ang pension fund para kay Consuelo na magagarantiya sa kanyang kinabukasan, at ang huli, ang aking last will and testament, binago selyado at digital na notaryado. Basahin mong mabuti ang bawat isa, Goryo. Paalala ni Mariano, kapag ginawa mo na ito, wala nang bawian. Matagal ko nang nabasa ang mga ito sa aking isipan, Mariano. Ituloy na natin. Sagot ko. Ginamit ko ang aking fingerprint scanner at nagsalita ng isang voice command para kumpirmahin ang aking digital signature. Sa loob lamang ng ilang minuto, sa katahimikan ng gabi, ang imperyo na binuo ko sa loob ng 50 taon ay legal na naibigay lahat. Mula sa isang bilyonaryo, ako ay naging isang taong walang anumang pag-aari sa papel. Tapos na. Sabi ko, ang isang pakiramdam ng kaluwagan ay bumalot sa akin. Ang bitag ay handa na. Mag-ingat ka bukas, kaibigan, sabi ni Mariano bago tapusin ang tawag. Ang mga hayop na sugatan ay pinakadelikado. Bago ako bumalik sa aking silid, may isa pa akong huling gagawin. Pumunta ako sa Grand Ballroom kung saan gaganapin ang selebrasyon. Ang lugar ay napakaganda na. Mga bulaklak, mga ilaw, isang malaking entablado sa gitna. Sa ibabaw nito, isang malaking puting screen ang nakababa. Handa nang magpakita ng mga nostalgic na litrato ko. Pumunta ako sa likod ng entablado kung saan nakalagay ang sound at projection system. Sa tulong ng mga detalyadong instruksyon mula sa tech expert ni Mariano, isinaksak ko ang isang mali na USB device sa likod ng projector. Isang maliit kumikislap na ilaw ang nagsabi sa aking konektado na ito. Ngayon, ang control sa kung ano ang ipapalabas sa screen na yon ay nasa akin na sa pamamagitan ng isang maliit na remote na kasya sa aking palad. Bumalik ako sa aking silid at humiga. Ngunit hindi ako natulog.
Tinitigan ko ang kisame, inaalala ang mukha ni Aurora. Naalala ko ang kanyang huling mga salita sa akin, "Goryo, alagaan mo ang mga anak natin. Pero huwag mong kalimutang alagaan din ang iyong sarili. Ang iyong puso ay mas mahalaga kaysa sa anumang gusali na iyong itatayo. Patawarin mo ako, mahal ko, bulong ko sa dilim. Nabigo akong alagaan sila. Ngunit ngayong gabi, inaalagaan ko ang aking sarili. Itinatama ko ang lahat. Narinig ko ang pagbubukas ng pinto ng silid ni Liza. Ang mahihinang yabag niya ay lumapit sa aking silid. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, sumisilip sa loob, sinisigurado na ang matanda ay mahimbing na natutulog at walang kamalay-malay. Pinanatili kong marahan at regular ang aking paghinga. Pagkatapos ng ilang sandali, isinara niya muli ang pinto kampante. Ngunit ang hindi niya alam, ang matandang natutulog na yon ay gising na gising. At handang-handa na para sa pinakamalaking araw ng kanyang buhay. Hindi ito ang aking 80 kaarawan. Ito ang araw ng aking muling pagsilang na magaganap sa ibabaw ng mga abo ng kanilang pagkawasak. Tumingin ako sa bintana kung saan ang mga unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimula nang gumuhit sa madilim na kalangitan. Ang paghuhukom ay malapit na at walang sino man sa kanila ang handa para dito. Dumating ang araw. Binihisan nila ako ng aking pinakamagarang suit na gawang Italyano. Nahirapan pa sila sa pagsusuot ng manggas sa aking mga braso na kunwari naninigas na habang sa loob-loob ko ay pinipigilan ko ang isang mapait na ngiti. Ang suit na ito na binili ko para sa isang masayang okasyon ay magiging kasuotan ko pala sa isang libing ang libing ng kanilang mga kasinungalingan. Iginulong nila ang aking wheelchair patungo sa Grand Ballroom na ngayon ay puno na ng mga elitista ng kamay nilaan. Mga kasosyo sa negosyo, mga karibal, mga peking kaibigan. Naroon silang lahat may hawak na mga kupitan ng champagne, naghihintay na masaksihan ang huling pagbagsak ng isang leon. Iniparada nila ako sa gitna ng lahat, sa ilalim mismo ng naglalakihang chandelier na kristal. Itinuon ko ang aking tingin sa aking mga tuhod, bahagyang nakabukas ang bibig at ang aking mga kamay ay walang buhay na nakapatong sa aking kandungan. Ang mga bisita ay dumaan isa-isa upang batiin ako. Ang kanilang mga boses ay puno ng huwad na awa na inilalaan ng mga tao para sa mga malapit ng mamatay. Magpakatatag ka, Goryo. We're praying for you. He's in a better place now. Almost. Bawat salita ay isang maliit na patalim, ngunit tiniis ko ang lahat. Ang pangunahing pagtatanghal ay malapit nang magsimula. At pagkatapos dumating ang reyna ng mga ahas. Si Liza ay pumasok na tila isang bituin sa pelikula. Nakasuot siya ng isang damit na kulay dugong pula at nakasabit sa kanyang leeg ang kwintas na sapiro na ninakaw ni Bea mula sa alahasa ng aking yumaong asawa. Ang makita ang hiyas na yon na sumisimbolo sa aking pagmamahal kay Aurora sa leeg ng babaeng ito ay nagpadama sa akin ng isang galit na halos hindi ko makontrol. Umakyat siya sa maliit na entablado at marahang tinapik ang kanyang kopita gamit ang isang kutsarang pilak. Ang bulungan sa silid ay agad na tumigil. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Simula ni Liza ang kanyang boses ay nanginginig isang epektong perpektong inensayo. Naging napakahirap po ng huling 6 na buwan. Ang makita ang pag-ibig ng iyong buhay na unti-unting nawawala sa bawat araw ay isang sakit na hindi ko na naisin para sa kahit kanino. Ngunit ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang kanyang 80 taon at ang napakalaking legasiya na iiwan niya sa amin. Pinunasan niya ang isang hindi umiiral na luha gamit ang isang panyong puntas. Umakyat sa entablado sina Carlo at Bea at niyakap siya kinukumpleto ang larawan ng isang nagluluksa ngunit nagkakaisang pamilya. Nagkaroon ng magalang na palakpakan. Gayunpaman, patuloy ni Liza nagbago ang tono at naging mas seryoso. Kailangan ni Gregorio ng pahinga. Ang kanyang isip ay wala na sa atin. Kaya't gumawa kami ng isang mahirap na desisyon
Nairetiro na siya mula sa pampublikong buhay upang matanggap niya ang espesyal na pangangalaga na nararapat sa kanya sa isang retirement home. Ngayong gabi, sa harap ninyong lahat, ang kanyang mga pinakamamahal na kaibigan, opisyal na nating isasagawa ang kanyang pagre-retiro. Iyon na ang hudyat. Mula sa gitna ng mga tao, lumakad si Dennis. Ang kanyang paglakad ay puno ng kayabangan. Kasunod niya ang isang pandak at kalbong lalaki na mahigpit na hawak ang isang briefcase, ang korap na notaryo. Huminto ang malamyos na musika. Ang hangin ay naging mabigat solemne. Nakarating si Dennis sa aking harapan. Ipinatong niya ang isang mabigat na leather folder sa aking mga bapi. Yumuko siya malapit sa aking tainga. Napakalapit na naamoy ko ang kanyang mamahaling pabango. Pirma na matanda. Bulong niya na may isang makamandag na ngiti na ako lang ang nakakakita. Gumawa ka ng isang marka, isang linya kahit ano, at bukas isa ka ng kasaysayan. Inilagay niya ang isang gintong pluma sa aking kanang kamay. Ang aking kamay ay nagsimulang manginig. Nang malakas tinatamaan ang papel ng dulo ng pluma, nag-iiwan ang mga patak ng tinta sa puting pahina, ngunit hindi makagawa ng isang tuwid na linya. Bumaba mula sa entablado si Liza at lumapit sa aking kaliwa. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking balikat, ang kanyang mga kuko ay palihim na bumaon sa aking laman. Tulungan niyo siya. Sabi niya sa mga tao, ang boses ay sobrang tamis na nakakasuya. Wala na siyang lakas sa kanyang mga kamay. Hinawakan ni Dennis ang aking kanang kamay gamit ang kanyang kamay pawisan at puno ng pananabik upang gabayan ang pagpirma na magpapadala sa akin sa ampunan at magbibigay sa kanila ng aking buong kayamanan. At sa sandaling iyon, biglang huminto ang panginginig. Ang aking kamay ay naging matatag kasing tigas ng isang bato. Sinubukan itong igalaw ni Dennis, ngunit isinara ko ang aking kamao, iniipit ang kanyang mga daliri sa katawan ng pluma nang may puwersang nagpadama sa kanya ng sakit at pagkabigla. Isang impit na daing ang kumawala sa kanya. Dahan-dahan, itinaas ko ang aking ulo. Inunat ko ang aking leeg, naririnig ang paglagutok ng aking mga buto, ang aking mga mata na naging malabo at walang buhay sa loob ng kalahating taon ay tumitig sa kanyang mga mata nang may nakakatakot na kalinawan nagniningning sa apoy ng paghihiganti. Bitawan mo ako, sabi ko. Hindi ito isang bulong ng isang matanda. Ito ay isang utos na sinabi sa aking malalim at makapangyarihang boses na pumuno sa nakabibinging katahimikan ng buong silid. Napaatras si Dennis na tisod sa sarili niyang mga paa, kasing putla ng isang bangkay. Inalis ni Liza ang kanyang kamay sa aking balikat at napasigaw tinakpan ng kanyang bibig. Sa isang mabilis na kilos, tinanggal ko ang kumot sa aking mga binti at inihagis ito sa sahig. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa armrest ng wheelchair at sa harap ng nabiglang tingin ng isang daang tao tumayo ako. Inunat ko ang aking buong katawan, naging mas matangkad kaysa sa karamihan at tila sinakop ang buong silid sa aking presensya. Mukhang malayo pa sa hukay ang pinaglalamayan ninyo, sabi ko, habang inaayos ang dulo ng manggas ng aking damit nang may nagyayelong kalmadong kilos. Isang tunog ng nababasag na kristal ang narinig. Nabitawan ni Carlo ang kanyang kopita ng champagne sa sahig, ngunit walang sino mang tumingin sa nagkalat na bubog. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok sa akin. Goryo, ikaw ay... Utal ni Liza na paatras hanggang sa bumangga siya sa gilid ng entablado. Gising, putol ko sa kanya na may isang matalas na ngiti. Buhay! Oo, mahal kong asawa. Gising ako sa bawat segundo. Narinig ko ang bawat insulto, nakita ko ang bawat pagnanakaw, naamoy ko ang bawat katrayduran. Naglakad ako patungo sa entablado. Ang mga tao ay nagbigay daan sa aking pagdaan na para akong isang aparisyon na bumalik mula sa kabilang buhay. Umakyat ako sa mga baitang kinuha, ang mikropono mula sa kinatatayuan nito at humarap sa paralisadong mga manonood. Naparito kayo para makita ang katapusan ni Gregorio de Villa, anunsyo ko.
Ngunit paumanhin, kung bibiguin ko kayo, ang masasaksihan ninyo ngayong gabi ay ang katapusan ng miserableng farsang ito. Nagbigay ako ng senyas gamit ang aking kamay patungo sa likod ng silid kung saan nakatayo si Consuelo sa tabi ng sound booth. Ang kanyang kamay ay nakahanda sa mga kontrol. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. Consuelo, sabi ko sa malakas at malinaw na tinig, simulan mo na ang pelikula pakiusap. Ang ilaw sa silid ay biglang namatay. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa lahat, sinisira lamang ng sabay-sabay na paghinga ng mga tao. Ang higanting screen sa likod ko na inihanda para sa mga masasayang alaala ay umilaw ng nakakasilaw. Ngunit hindi mga masasayang alaala ang lumitaw. Ang unang imahe sa malaking screen ay malinaw at brutal. Ito ay kuha mula sa isang hidden camera na nakakabit sa itaas ng estante ng mga libro sa sala. Nakita ng lahat si Liza at si Dennis naghahalikan ng may kapusukan sa aking sopa habang ako ang gulay ay nakaupo lamang ilang metro ang layo. Ang boses ni Dennis ay dumagundong sa mga speaker, pinalakas upang walang sino man ang hindi makarinig. Wala ng utak ang matanda. Kapag nakapirma na siya, ipadadala na natin siya sa mumurahing ampunan, yung pampatulog lang ang ipinakakain at ibebenta natin ang lahat bago magpasko. Isang sabay-sabay na pagsinghap ang narinig mula sa mga bisita. Ang mga bulungan ng horror at iskandalo ay nagsimulang kumalat na parang apoy. Nagbago ang imahe. Ngayon naman ay si Carlo sa isang close-up shot habang pinipeke ang aking pirma sa tseke na may kasamang nerbiyosong tawa. Mamatay ka na sana, Papa. Sabi ng boses ng aking sariling anak. Sa video, may kalupitan na nagpalamig sa dugo ng bawat nakikinig. Malaking pabor pa ang magagawa mo sa aming lahat. Nagbago muli ang imahe. Si Bea sa harap ng salamin, isinusukat ang mga ninakaw na alahas at kinukutya ang aking pagiging inutil. Para kay Liza ito ang sandali ng kanyang pagkawasak. Tila siya nahimasmasan mula sa pagkabigla at sumugod patungo sa screen, sumisigaw na parang isang baliw na wala na ang lahat ng kanyang poise at ganda. Patayin ninyo yan. Kasinungalingan yan, yan, edited yan. Tili niya kinakalmot ang hangin, sinusubukang takpan ng projection gamit ang kanyang sariling katawan. Hindi yan edited. Sabi ko, ang aking boses ay nangingibabaw sa kaguluhan. Iyan ang tanging pamana na iiwan ko sa inyo ang katotohanan. Si Dennis nang makitang gumuguho ang kanyang karera at buhay sa loob lamang ng ilang segundo ay sinubukang tumakbo patungo sa side exit, tinutulak ang mga bisita sa kanyang daanan. Ngunit dalawang malalaking lalaki na nakabarong ang private security na lihim kong inupahan ang humarang sa kanyang dadaanan. Humalokip-kip sila at hindi gumalaw. Tiningnan ko ang aking pamilya mula sa taas ng entablado. Hindi na sila ang mga mandaragit na nagpahirap sa akin. Sila ay mga dagang nasukol sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng hustisya. Tapos na ang piyesta. Sentensya ko. At tapos na rin ang inyong marangyang buhay. Ang katahimikan na sumunod sa video ay mabigat at nakakasakal. Si Liza na ang makeup ay kumalat na dahil sa luha at pawis ay sinubukang gawin ang huling desperadong hakbang. Humarap siya sa mga bisita, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Peke to, manipuladong teknolohiya. Baliw si Armando na wala, na siya sa katinuan at gusto niya kaming sirain. Tumawag kayo ng doktor, parang awa niyo na. Si Dennis na sinusubukang bawiin ang kanyang awtoridad bilang abogado ay sumigaw din. Mga Ginoo, at binibini manatiling kalmado, ito ay malinaw na diliri ng isang matandang senili. Mapawawalang bisa natin ang lahat ng ito bukas sa korte. Nagpakawala ako ng isang tuyong halakhak na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan at pumutol sa kanilang mga kasinungalingan. Dumukot ako sa bulsa ng aking coat at inilabas ang isang dokumentong may selyo. Itinaas ko ito. Deliryo, tanong ko ng matatag. Hawak ko rito ang medical certificate
na inilabas ngayong umaga ng 3 magkakaibang neuroforensic experts. Pinatutunayan nila na ang aking kalusugang pangkaisipan ay perpekto. Wala akong demensya, hindi ako kailanman nagkaroon noon. Ngunit kayo ang may napakalaking problema. Sinubukan ni Dennis na agawin ang papel, ngunit hinarang siya ng aking mga gwardiya at itinulak pabalik ng walang pag-iingat. At tungkol sa pagpapawalang bisa sa aking mga desisyon, patuloy ko habang bumababa sa mga baitang ng entablado upang harapin sila ng malapitan. Huli na kayo. Tumingin ako kina Carlo at Bea na parehong nakatayo malapit sa mesa ng cake, paralisado sa takot. Ipinapakilala ko sa inyo ang tunay na may-ari ng mansyon na ito. Anunsyo ko sabay turo sa pangunahing pinto. Bumukas ang dobling pinto at pumasok ang isang lalaking nakasuot ng simpleng damit. Siya si Ginoong Ramos, ang direktor ng Felicidad Foundation. Ang bahay na ito ay legal na naibenta, 24 na oras na ang nakakaraan. Paliwanag ko ninanamnam ang hitsura ng takot sa mukha ni Liza. Ang presyo ay simboliko ₱1. Lahat ay pirmado notaryado at nakarehistro sa Registry of Deeds. Simula mamayang hating gabi ang lugar na ito ay magiging kanlungan para sa mga matatandang inabandona ng kanilang pamilya. Eksakto kung ano ang gusto ninyong gawin sa akin. Hindi mo pwedeng gawin yan. Sigaw ni Carlo, ang boses ay basag. Mana ko yan. Mana mo sana. Pagtutuwid ko. Pero dahil wala na akong ari-arian sa aking pangalan, wala nang mamanahin. Ang aking mga personal na bank accounts ay walang laman. Ang lahat ng pera ay na-donate na sa 5 irrevocable charitable trusts. Wala kayong makukuhang kahit 1 sentimo. Napaluhod si Liza, humahagulgol, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkawala ng kanyang katayuan sa lipunan. Si Dennis, nang makitang lumulubog na ang barko, ay sinubukan ulit tumakas patungo sa pinto ng serbisyo. Iniiwan ang kanyang kalaguyo. Sandali lang, attorney, sabi ko. Nagbigay ako ng senyas kay Consuelo. Binuksan niya ang pinto sa gilid at pumasok ang 4 na pulis na nakauniforme kasama si Attorney Mariano. Dumiretso sila sa abogado. Attorney Dennis Salvador, sabi ng opisyal, inaaresto ka namin para sa kasong estafa, tax evasion, pamemeke ng mga pribadong dokumento at criminal conspiracy. Mayroon kaming digital evidence at recorded confessions na ibinigay ni Mr. De Villa. Nanlaban si Dennis nang lagyan siya ng posas, sumisigaw ng mga banta ng demanda habang kinakaladkad siya palabas ng party sa harap ng buong elite ng syudad. Ang mga bisita ay nagbubulungan, ang iba ay kinukunan ng video ang pangyayari, ang iba ay tumitingin ng may pandidiri sa aking pamilya. Lumapit ako kay Liza na nasa sahig pa rin at sa aking mga anak. Meron kayong eksaktong 1 oras, sabi ko nang may nagyayelong lamig. Pwede ninyong kunin ang inyong mga damit at gamit sa banyo. Walang alahas, walang paintings, walang anumang may halaga. Babantayan ng aking mga gwardiya ang bawat galaw ninyo. Papa, please. Ungol ni Bea, sinusubukang hawakan ang aking kamay. Wala akong pupuntahan. Hindi ako marunong magtrabaho. Kung gayon ay matututo ka. Sagot ko, inilalayo ang aking kamay. Maligayang pagdating sa totoong mundo, mga anak ko. Ang mundo kung saan, kung hindi ka magtatrabaho, hindi ka kakain. Asawa mo ako. Iyak ni Liza. Mayroon tayong prenuptial agreement na napawalang bisa mo nang gumawa ka ng hayagang pakikiapid at tangkang ilegal na pagkakulong sa akin. Sagot ko. Ipapadala ng aking abogado ang mga papeles ng diborsyo sa kung saan man kayo matutulog ngayong gabi. Marahil sa ilalim ng tulay, tumalikod ako at naglakad palayo. Palabasin na sila, utos ko sa mga gwardiya. At kung subukan nilang magnakaw kahit 1 kutsarang pilak, tumawag kayo ng pulis. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang kanilang sigawan habang sila ay tinutulak palabas. Iniinsulto ni Liza si Carlo, tinutulak ni Bea si Liza. Sila ay isang grupo ng mga hyena na nagkakainan sa isa't isa. Nang sumara ang pinto sa kanilang likuran,
naramdaman ko ang isang malawak na kapayapaan. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila gumaan. 6 na buwan ang lumipas. Ang maalat na simoy ng hangin mula sa karagatan ay marahang umiihip sa mga puting kurtina ng aking bagong beranda. Hindi ito isang higanteng mansyon tulad ng dati, kundi isang maaliwalas na villa sa harap ng dagat sa Batangas, malayo sa ingay at polusyon ng Maynila. Lumabas si Consuelo sa veranda na may dalang 2 baso ng malamig na lemonade. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng katulong. Nakasuot siya ng komportabling damit na bulaklakin. Hindi na siya alipin. Siya ay aking kasama sa bahay at kaibigan, may sariling sweldo at pensyon na magsisiguro sa kinabukasan ng kanyang pamilya. May dumating na sulat, Goryo. Sabi niya tinatawag na ako sa aking palayaw. Inilalapag ang baso sa mesa at inaabot sa akin ang isang lukot na sobre na walang return address. Agad kong nakilala ang sulat kamay. Kay Carlo ito. Binuksan ko ang sobre. Ang sulat ay nakasulat sa isang murang papel. Sinabi niyang nakatira sila sa isang maliit na apartment sa isang delikadong lugar sa Tondo. Sinabi niyang iniwan na sila ni Liza nang maubos ang kakaunting cash na naitago nila. Sinabi niyang nagtatrabaho siya ngayon bilang dishwasher at si Bia ay naglilinis ng mga bahay. Sa huli may isang pangungusap na isinulat ng madiin. Patawarin mo kami, Papa. Tama ka sa lahat. Bigyan mo kami ng second chance. Tiningnan ako ni Consuelo ng may kuryosidad. Sila ba yan? Anong sabi? Tumingin ako sa abot-tanaw kung saan ang araw ay lumulubog sa ibabaw ng asul na tubig, pinipinturahan ang langit ng kahel at lila. Naalala ko ang mga pangungutya, ang pagkain na walang lasa, ang plano na ikulong ako at kalimutan. Wala. Walang importanteng sinabi. Sagot ko. Pinunit ko ang sulat sa 2 piraso, pagkatapos ay sa 4 at sa 8. Inilagay ko ang mga piraso ng papel sa isang ashtray at sinindihan ito gamit ang aking lighter. Pinanood ko kung paano naging itim na abo at usok ang kanilang mga salita ng huwad na pagsisisi. Wala akong naramdamang awa. Nagkaroon sila ng ilang dekada para mahalin ako bilang ama at asawa, ngunit pinili nilang mahalin ako bilang isang ATM. Ngayon na kailangan nilang mabuhay kasama ang mga kahihinatnan ng kanilang pinili. Gusto mo pa ba ng yelo? Tanong ni Consuelo nakangiti. Hindi na salamat, Consuelo. Perpekto na ito. Sabi ko, humihigop ng lemonade. Sa wakas naging masarap na ulit ang lasa ng buhay. Sumandal ako sa aking silya, ipinikit ang aking mga mata at pinakinggan ang tunog ng mga alon. Nanalo ako sa digmaan. Nabawi ko ang aking dignidad. At kahit nawalan ako ng isang pamilyang peke, nakatagpo naman ako ng isang tunay na kalayaan. At iyon ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng ginto sa mundo. Ang katahimikan ng Batangas ay isang biyaya na hindi ko kailanman akalaing mararanasan ko. Ang tanging naririnig ko ay ang maindayog na hampas ng alon sa dalampasigan at ang masayang tawa ni Kiko, ang 7 taong gulang na apo ni Consuelo, habang tinuturuan ko siyang maglaro ng chess sa veranda. Checkmate sa 3 tira, Lolo Goryo, sabi ng bata, ang mga matay nagniningning sa talino. Napangiti ako. Ito ang pamilyang pinili ko. Payapa. Totoo. Ngunit ang kapayapaan ay sadyang mailap para sa isang taong may nakaraan na tulad ko. Biglang nabasag ang katahimikan ng hapon. Mula sa mataas na gate na bakal ng villa narinig ko ang mga sigaw. Hindi ito sigaw ng mga humihingi ng tulong, kundi sigaw ng mga taong nagdedemanda ng atensyon. Buksan niyo to, alam naming nandyan ang ama ko. Buksan niyo. Ang boses na yon. Kahit paos at garalgal, hinding-hindi ko makakalimutan ang boses ni Carlo. Lumabas si Consuelo, mula sa kusina ang kanyang mukha ay maputla. Don Goryo, sila po. Nakikita ko sila sa CCTV at hindi po sila nag-iisa. Tumayo ako, dahan-dahan, tinutungkod ang aking baston, hindi dahil kailangan ko ito, kundi dahil ito ang simbolo ng aking awtoridad. Lumapit ako sa monitor ng security camera sa sala. Ang nakita ko ay nagpakulo ng aking dugo, hindi sa galit, kundi sa pagkamuhi. Naroon sina Liza, Carlo at Bea. Ngunit wala na ang kanilang dating kinang.
Si Liza na dati hindi lalabas ng bahay nang walang designer bag at perpektong makeup ay nakasuot na ngayon ng kupas na blusa at maong. Ang kanyang buhok ay sabog at ang kanyang muka ay payat at hupyak. Si Carlo ay mukhang ilang araw nang hindi naliligo ang kanyang mga mata, ay ligalig lumilingon-lingon sa paligid na parang may humahabol sa kanya. Si Bea ay nakatayo sa likuran, nakahalukip-kip, ang muka ay puno ng pait at simangot. Ngunit ang mas nakakabahala ay ang mga kasama nila. Dalawang lalaki na may hawak na mga cellphone at gimbal stabilizers, mga vlogger. Naka-livestream sila. Narito po tayo ngayon sa harap ng mansyon ng bilyonaryong si Gregorio de Villa. Sigaw ng isang vlogger sa kanyang telepono. Habang ang kanyang pamilya ay nagugutom at walang matirahan, siya ay nagpapasarap sa loob ng palasyong ito. Panoorin niyo ang kalupitan ng isang ama. Isa itong pananambang. Isang pampublikong paglilitis gamit ang trial by publicity. Alam nilang wala silang laban sa korte, kaya dinala nila ang laban sa kalsada. "Huwag niyo silang papasukin, Don Gorio," nanginginig na sabi ni Consuelo. "Tatawag ako ng barangay o pulis." Umiling ako. Hindi, Consuelo. Kapag tumawag tayo ng pulis, gagamitin nila yon sa video. Sasabihin nilang pinaaresto ko ang sarili kong mga anak. Magmumukha silang kawawa. Iyan ang gusto nila. Ano pong gagawin natin? Inayos ko ang kwelyo ng aking polo shirt. Papasukin mo sila. Pero hanggang sa bakuran lang. Haharapin ko ang mga multo ng aking nakaraan. Binuksan ni Consuelo ang electronic gate. Pumasok ang grupo nang mabilis na parang mga hayop na nakawala sa koral. Sinundan sila ng mga vlogger na itinututok ang kanilang mga kamera sa bawat sulok ng aking hardin. Kinokomentaryuhan ang ganda ng landscaping habang ikinukumpara ito sa paghihirap ng aking pamilya. Lumabas ako sa beranda. Nakatayo ako sa itaas ng hagdanan, tinitingnan sila sa ibaba. Nang makita ako ni Liza, agad siyang nag-transform. Mula sa pagiging agresibo, bigla siyang lumambot. Tumakbo siya palapit sa paanan ng hagdanan at lumuhod sa semento. Isang Oscar-winning performance. "Gorio, mahal ko." Hagulgol niya tumitingin sa kamera ng vlogger bago tumingin sa akin. "Parang awa mo na. Patawarin mo na kami. Wala na kaming makain. Tingnan mo ang mga anak mo, butot balat na." Lumapit din si Carlo, nagpupunas ng pekeng luha. "Papa, sorry na. Nabulag lang kami. Pero dugo mo pa rin kami. Hahayaan mo ba kaming mamatay sa gutom habang ikaw ang dami mong pera?" Ang mga vlogger ay lumapit, isinasaksak ang kanilang mga cellphone sa aking muka. "Sir, ano pong masasabi niyo? Totoo po bang pinabayaan niyo sila? Mayaman kayo pero ang asawa niyo namamalimos." Nanatili akong kalmado. Ang aking mukha ay walang emosyon, parang isang batong pader. Hinayaan ko silang mag-ingay. Hinayaan ko silang ibuhos ang lahat ng kanilang drama. Nang mapagod sila kasisigaw at mapansing hindi ako natitinag, unti-unting humina ang kanilang mga iyak. Doon ako nagsalita. "Tapos na ba kayo?" tanong ko. Ang boses ko ay mababa, ngunit sapat ang lakas para marinig ng microphones ng mga vlogger. Bumaba ako ng isang hakbang. "Sinasabi ninyong nagugutom kayo." Panimula ko tumitingin kay Carlo. "Pero may pambayad kayo sa data ng cellphone para mag-livestream. May lakas kayong sumigaw at mag-eskandalo dito sa Batangas na 3 oras ang biyahe mula Maynila. Pero wala kayong lakas maghanap ng trabaho. Wala kaming makuhang trabaho dahil sinira mo ang pangalan namin." Sumbat ni Bea. "Sinira ninyo ang sarili ninyong pangalan nung nagnakaw kayo na mulaan ng dokumento at nagtangkang ikulong ang sarili ninyong ama sa mental hospital." Sagot ko ng mabilis. Humarap ako sa cellphone ng vlogger. Tinitigan ko ang lens na parang kinakausap ko ang libo-libong nanonood. "Sa mga nanonood ngayon," sabi ko ng malinaw, "ang babaeng ito, si Liza, ay may suot na kwintas na nagkakahalaga ng $250,000 nung huli kaming magkita. Nasaan na yon?" Ang lalaking ito, si Carlo, ay binigyan ko ng edukasyon sa pinakamamahaling unibersidad. Bakit siya namamalimos ngayon? Dahil kay Dennis.
Sigaw ni Liza sinusubukang ilipat ang sisi. Niloko niya kami. Kinuha niya ang lahat bago siya nakulong. Biktima rin kami, Goryo. Biktima kami ng isang masamang tao. Napatawa ako ng mapakla. Biktima, hindi kayo biktima. Kayo ay mga kasabwat na natalo sa sarili ninyong laro. Biglang nagbago ang tono ni Carlo. Ang pagmamakaawa ay napalitan ng desperasyon ng isang taong gipit na gipit. Humakbang siya palapit, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Papa, hindi mo naiintindihan. Bulong niya nang madiin nanginginig ang mga kamay. May mga taong humahabol sa akin. Mga loan shark. Papatayin nila ako kapag hindi ako nakabayad ngayong linggo. Kailangan ko ng pera. Kahit konti lang. Buhay ko ang nakataya dito. Tinitigan ko ang aking anak. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, totoo ito. Ngunit nakita ko rin na hanggang sa huli, ang tingin niya sa akin ay hindi ama, kundi solusyon sa problema niya. Ikaw ang humukay ng sarili mong libingan, Carlo. Malamig kong sagot. Huwag mong asahan na ako ang hihiga dyan para sa'yo. Ang sama mo. Tili ni Liza tumatayo mula sa pagkakaluho. Wala kang puso. Susunugin ka sa impyerno. Ang mga vlogger ay nalilito na. Ang mga komento sa kanilang live stream ay nagsisimula ng bumaliktad. Imbes na awa nakikita ng mga tao ang katotohanan, isang pamilyang tamad, abusado at puno ng entitlement. Umalis na kayo, utos ko. Bago ko ipasara ang gate na yan at hayaan ang mga aso na magtaboy sa inyo, hindi kami aalis. Matigas na sabi ni Bea. Dito kami titira sa labas ng gate mo. Magkakampo kami dito hanggang sa bigyan mo kami ng parte namin. Karapatan namin yon. Tumingin ako sa kanila isa-isa. Nakita ko ang kanilang determinasyon. Hindi sila aalis. Gagawin nilang impyerno ang bawat araw ko. Sisigaw sila manggugulo at sisirain ang kapayapaang pinaghirapan kong makamit. Akala nila ay kaya nila akong pilitin sa pamamagitan ng kahihiyan. Bumuntong hininga ako. Isang plano ang nabuo sa aking isipan. Isang huling leksyon. Gusto niyo ng pera? Tanong ko. Agad silang tumahimik. Ang mga mata nila ay nagliwanag sa kasakiman. Akala nila ay bumigay na ako. Akala nila ay nanalo na ang kanilang pambubuli. O Goryo! Sabi ni Liza, inaayos ang kanyang buhok. Bumabalik ang kaunting yabang sa kanyang boses. Kahit sapat lang para makapagsimula kami ulit. Alam naming marami ka pang nakatago. Wala na akong pera. Sabi ko ng dahan-dahan. Naibigay ko na ang lahat sa charity. Ang bahay na ito ay pag-aari ng foundation. Ako ay kaitiyaki lamang dito. Bumagsak ang kanilang mga balikat. Ngunit bago sila muling magwala, nagpatuloy ako. Pero, tumingin sila sa akin, nakabitin sa bawat salita. Meron akong isang bagay na pwede kong ibigay sa inyo. Isang bagay na makapagsasalba sa inyo mula sa gutom at sa mga pinagkakautangan ninyo. Ano yon? Sabik na tanong ni Carlo. Alahas lupa stocks. Ngumiti ako. Isang ngiti na walang init. Hintayin ninyo ako dito. Kukunin ko sa loob. Tumalikod ako at pumasok sa bahay. Narinig ko silang nagbubulungan sa labas, puno ng pag-asa. Sabi ko sa inyo rinig kong sabi ni Liza. Bibigay din yan. Takot yan sa iskandalo. Sana cash na lang, sabi ni Carlo. Pumasok ako sa aking opisina at binuksan ang drawer. Kinuha ko ang 3 brown envelope na inihanda ko noong nakaraang linggo matapos akong tawagan ng aking kaibigan na may-ari ng isang malaking kumpanya ng palaisdaan sa Mindanao. Naisip ko na baka dumating ang araw na ito. At ngayon, ibibigay ko na ang aking huling regalo. Ito ay hindi ang inaasahan nila, ngunit ito ang kailangan nila. Bumalik ako sa veranda, hawak ang mga envelope. Ang hangin ay humihip ng malakas, nagbabadya ng ulan. Ang bagyo ay narito na, at ako ang magdadala ng kulog. Bumaba ako sa huling baitang ng hagdanan at iniabot ang 3 makakapal na brown envelope sa kanila. Ang kanilang mga kamay ay nanginginig sa kasabikan habang inaagaw nila ito sa akin. Maging ang mga vlogger ay lumapit, inaasahan na ang laman nito
ay mga titulo ng lupa o mga tseke na nagkakahalaga ng milyon-milyon isang happy ending para sa kanilang content. Salamat, Guryo. Alam ko namang hindi mo kami matitiis. Sabi ni Liza, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa tuwa habang pinupunit ang selyo ng envelope. Si Carlo at Bea ay nagmadali ring buksan ng sa kanila. Ang tunog ng pinupunit na papel ay pumuno sa tahimik na hangin. Ngunit habang inilalabas nila ang mga dokumento, ang mga ngiti sa kanilang mga labi ay dahan-dahang naglaho. Napalitan ito ng pagkalito. At pagkatapos ng matinding horror, ano to? Sigaw ni Bea, iwinagayway ang papel. Employment contract, Blue Horizon Fisheries sa Zamboanga. Application form para maging tagabalat ng hipon. Basa ni Liza sa kanyang dokumento. Ang boses ay tumitili sa hindi makapaniwalang galit. Tumingin siya sa akin na parang sinampal ko siya. Naglolokohan ba tayo, Goryo? Nanatili akong kalmado, nakatukod ang 2 kamay sa aking baston. Sabi ninyo, nagugutom kayo. Paliwanag ko ng may malamig na luhika. Ang trabahong yan ay may libreng pagkain sa kantina 3 beses sa isang araw. Sabi ninyo, wala kayong matirahan. May libreng barracks doon para sa mga empleyado. At Carlo? Tumingin ako sa aking anak na namumutla habang binabasa ang kanyang kontrata, General Laborer/Fish Cleaner. Sabi mo may nagbabanta sa buhay mo dito sa Luzon. Ang Zamboanga ay malayo. Ligtas ka doon. Walang loan shark na mag-aaksaya ng pamasahe para sundan ka sa dulo ng Pilipinas para lang sa utang na hindi mo naman kayang bayaran. Inaakala mo bang maglilinis ako ng isdaong? Bulyaw ni Liza, nilamukos ang kontrata at ibinato ito sa aking muka. Ang papel ay tumama sa aking dibdib at nahulog sa lupa. Asawa ako ng isang bilyonaryo. Isa akong Divilla. Hindi ako katulong. Dati kang asawa ng bilyonaryo. Pagtutuwid ko. Ngayon isa ka na lang babaeng walang trabaho, walang bahay at walang kasanayan. Iyan ang inaalok ko, isang marangal na paraan para mabuhay. Isang pagkakataon na paghirapan ang inyong kakainin tulad ng ginagawa ng milyon-milyong Pilipino araw-araw. Marangal. Dura ni Bea sa semento. Pang-aalipusta to. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa magtrabaho sa mabahong palaisdaan na yan. Kung gayon, nasa sa inyo na yan. Sagot ko ng walang emosyon. Iyan lang ang tulong na maibibigay ko. Tinawagan ko na ang kaibigan kong may-ari niyan. Sagot niya, ang pamasahe ninyo sa barko papuntang Mindanao. Aalis ang barko bukas ng gabi sa Batangas Port. Kung wala kayo doon, mawawalan ng bisa ang alok na yan. Humarap si Liza sa kamera ng vlogger. Umaasang makakakuha pa rin ng simpatiya. Nakikita niyo ba? To gusto niyang gawing alipin ang sarili niyang pamilya. Napakasama niyang tao. Ngunit maging ang mga vlogger ay ibinaba na ang kanilang mga telepono. Nakita nila ang kontrata. Minimum wage, may benepisyo, may tirahan. Hindi ito pang-aapi, ito ay realidad. At sa harap ng karangyaan ng Villa, ang pagtanggi ng pamilya sa trabaho ay nagmukhang kung ano talaga ito, katamaran at kapalaluan. Aalis na tayo, utos ni Liza kay Carlo at Bea. Wala tayong mapapala sa matandang kuripot na to. Hahanap tayo ng ibang paraan. May mga kaibigan pa ako sa Maynila na pwedeng tumulong. Tumalikod si Liza at Bea, nagmamartsang palabas ng gate. Ang kanilang mga ilong ay nakataas pa rin sa hangin kahit na ang kanilang mga bulsa ay walang laman. Ang kanilang pride, ang huling bagay na natitira sa kanila, at ito rin ang papatay sa kanila. Ngunit si Carlo, hindi siya gumalaw. Nakatayo siya doon, hawak ang nilamukos na papel. Tumingin siya sa papalayong anyo ng kanyang ina at kapatid. Alam niya ang katotohanan, wala nang kaibigan na tutulong sa kanila. Wala nang matatakbuhan. At ang mga loan shark ay hindi nagbibiro. Tumingin si Carlos sa akin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagguho ng kanyang ego. Nakita ko ang takot ng isang hayop na nasukol. At sa huli, nakita ko ang pagtanggap. Papa! Simula niya, ang boses ay mahina. Huwag mo akong tawaging Papa. Putol ko. Sa kontratang yan, isa ka lang empleyado numero 400.
At 52, kung magtatrabaho ka ng maayos mabubuhay ka, kung hindi sisisantihin ka nila. Walang espesyal na trato. Naiintindihan mo ba? Tumulo ang luha sa pisngi ni Carlo. Dahan-dahan tumango siya. Opo, sir. Ang salitang yun, sir, ay ang huling pako sa kabaong ng aming relasyon bilang mag-ama. Ngunit ito rin ang unang hakbang niya sa pagiging isang tunay na lalaki. Pinulot niya ang kontrata ni Liza at Bea mula sa lupa. Baka magbago ang isip nila kapag gutom na sila. Bulong niya sa sarili. Tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. Walang yakap, walang paalam. Tanging isang tingin ng pagkaunawa na ito na ang katapusan. Tumalikod siya at naglakad palabas ng gate, hindi sumunod sa kanyang ina, kundi tumungo sa direksyon ng pantalan. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak, ngunit sa unang pagkakataon, siya ay naglalakad gamit ang sarili niyang mga paa. Isara mo na ang gate, Consuelo, utos ko. Ang mabigat na bakal na gate ay dahan-dahang sumara, tinatakpan ang tanawin ng mga multong iyon. Ang mga vlogger na walang nakuhang drama na inaasahan nila ay umalis na rin ng tahimik. Ayos lang po ba kayo, Don Gorio? Tanong ni Consuelo. Inaalalayan ako. Sa siko. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy asin at ulan. Nawala na ang bigat sa aking dibdib. Ang huling tali na nag-uugnay sa akin sa nakaraan ay naputol na. Ayos na ayos, Consuelo. Sagot ko. Ngayon lang ako naging ganito kaayos. Bumalik ako sa beranda. Naroon pa rin si Kiko, nakaupo sa harap ng chessboard, matiyagang naghihintay. Ang bagyo ay lumihis at hindi tumuloy. Ang langit ay nagiging kulay ube at ginto sa paglubog ng araw. Lolo Gorio, tira niyo na po, sabi ng bata. Umupo ako sa tapat niya. Tiningnan ko ang mga piyesa sa ibabaw ng tabla. Ang aking hari ay ligtas. Ang aking mga kawal ay nakatayo ng matatag. Inilipat ko ang aking queen sa huling pwesto. Isang tahimik at siguradong galaw. Checkmate, sabi ko nang nakangiti. Tumawa si Kiko at nagsimulang ayusin ulit ang mga piyesa para sa bagong laro. Isa pa po, lolo, tatalunin na kita sa susunod. Sige lang nga po. Sabi ko, hinahaplos ang kanyang buhok. Marami pa tayong oras. Sumandal ako sa aking silya at ipinikit ang aking mga mata. Ninanamnamang tunog ng tawanan, ang init ng pamilya at ang kapayapaan ng isang buhay na sa wakas ay akin na talaga.